Binalot ng takot at dalamhati ang mga residente ng Barangay San Fernando, Laur matapos mapaslang ang isang 39 anyos na guro sa madugong pamamaril nitong Martes ng hapon, November 4, 2025 sa bayan ng Laur, Nueva Ecija. Kinilala ang biktima bilang si Mark Christian Malaka E. Nalupa, isang dedikadong guro na kilala sa komunidad bilang masipag at mapagmahal sa kanyang mga estudyante. Ayon sa mga kapitbahay, walang kaaway o nakikitang dahilan upang pagbalingan siya ng ganoong karahasang krimen. Ayon sa ilang kasamahan nito, hindi nila matanggap na si Sir Mark pa ang biktima dahil isa siyang huwarang guro at mabuting tao. Batay sa ulat ng pulisya, sakay ng motorsiklo ang dalawang armadong salarin nang pababarilin ng biktima sa Barangay San Juan. Mabilis namang tumakas sa mga ito patungong silangan sa direksyon ng Gabaldon. Agad na nagpadala ng flash alarm ang Laur Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Joseph B. Morden upang masaklaw ang posibleng rutang tinahak ng mga salarin. Patuloy ding nagsasagawa ng imbestigasyon ng mga otoridad at humiling ng tulong mula sa Scene of the Crime Operatives o SOCO para sa masusing pagsusuri sa lugar ng insidente. Samantala, umaapila naman ang mga residente at kapwa guro ng biktima sa mga otoridad na bigyang pansin ang kaligtasan ng mga guro, lalo na yoong nagtuturo sa mga liblib na barangay. Anila, hindi lang ito tungkol kay Sir Mark, isa itong paalala na kailangan din ng proteksyon ang mga guro sa kanilang serbisyo. Habang nagpapatuloy ang imbestigasyon, nananawagan ng pamilya ni Malaka sa publiko na makipagtulungan sa mga pulis at agad magsumbong kung may impormasyon hinggil sa mga salarin. Patuloy na pinatutunayan ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang kanilang dedikasyon sa paghatid ng hustisya sa mga biktima ng krimen matapos maaresto ang 3 wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon nitong November 3 at 4, 2025 sa ilalim ng Manhunt Charlie Operations sa Lalawigan. Sa ulat ng NEPO, matagumpay na isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Palayan City Police Station, 4th Maneuver Platoon, Palayan City Patrol Base at 1st Provincial Mobile Force Company ang operasyon sa Barangay Imelda Valley 2, Palayan City na nagresulta sa pagkakadakip ng isang 35 anyos na lalaki at 39 anyos na babae na parehong nahaharap sa kasong adultery. Samantala, sa Santo Domingo, isa pang operasyon ng lokal na pulisya ang nagbunga ng pag-aresto sa isang akusado sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code, kaugnay ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ayon sa PNP, ang mga sunod-sunod na operasyon ay patunay ng patuloy na pagtutok ng kapulisan sa mga kasong matagal nang nakabimbing at sa paghuli sa mga individual na patuloy na umiiwas sa batas. Sa kasalukuyan, ang mga naarestong individual ay nasa kustodiya ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Kusang loob na sumuko ang isang dating kasapi ng Communist Terrorist Group o CTG, Centro de Gravidad SDG, na kilala sa alias na JED. Ang kusang loob na sumuko sa mga otoridad nitong November 4, 2025 bilang pagpapakita ng kanyang hangaring talikuran, ang armadong pakikibaka at muling yakapin ang mapayapang pamumuhay sa bayan ng Zaragoza, Nueva Ecija. Ayon sa ulat ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO, na isakatuparan ng pagsuko bandang alas 3:45 ng hapon sa 1st Provincial Mobile Force Company PMFC, Barangay Carmen, Zaragoza. Pinangunahan ng NEPO 1st PMFC Lead Unit ang operasyon sa pagtulungan ng Likap Municipal Police Station o MPS, Quezon MPS, PIU NEPO, Zaragoza MPS at PITNE RIU 3. Sa kanyang pagsuko, isinuko ni Jed ang isang Smith & Wesson caliber .357 Magnum revolver na walang serial number at 4 na bala ng caliber .38
Bilang bahagi ng programa ng pamahalaan para sa reintegration o pagbabalik loob, binigyan siya ng isang sako ng bigas at paunang tulong pinansyal. Ayon sa NEPO, ang kusang pagsuko ni Jed ay patunay ng patuloy na tagumpay ng mga peace at development programs ng pamahalaan na naglalayong hikayati ng mga dating kasapi ng armadong grupo na bumalik sa lipunan bilang mga mapayapa at masunuring mamamayan. Idinagdag pa ng pulisya na ang kanyang desisyon ay hindi lamang tagumpay ng kapulisan kundi tagumpay ng kapayapaan at pag-asa. Patunay itong patuloy na nararamdaman ng mga dating rebelde ang sinseridad ng pamahalaan sa pagbibigay ng bagong pagkakataon. Dagdag pa rito, tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang kanilang suporta sa mga nagnanais sumuko at magbagong buhay sa pamamagitan ng reintegration programs na nagbibigay ng tulong pinansyal, kabuhayan at serbisyong panlipunan.